Pinalalawak ni Vladimir Putin ang digmaan sa Ukraine at handang sakupin mga bagong teritoryo. Habang abala ang mundo sa digmaan sa gitnang silangan at summit ni Donald Trump at Xi Jinping, tahimik nilagdaan ni Vladimir Putin ang kautusan sa pamamahagi ng pasaporteng Ruso sa mga residente ng Transnistria, okupadong teritoryo ng Moldova. Kung akala ninyo simpleng burokratikong proseso lang ito, ipapaliwanag ko kung bakit maaari itong simula ng mas mapanganib na bagay. Dati, nagpatibay ang Russia ng batas na pumapayag kay Vladimir Putin magpadala ng sundalo sa anumang bansa para protektahan ang mga Ruso. At nagbabala na ang intelihensya na pagkatapos ng Donbas, handa na si Vladimir Putin na subukang sakupin ang Odessa na katabi ng mismong Transnistria. Magsimula tayo kung ano talaga ang Transnistria dahil marami ang sanay na may gray area lang sa Moldova. Mahalagang tandaan na isinasalin ang mga episode ko sa maraming wika para maintindihan ng lahat ng manonood ang konteksto nito. Kaya ang Transnistria ay isang makitid na peraso ng lupa sa pagitan ng Ilog Dniester sa Moldova at ng hangganan ng Ukraine. Opisyal itong bahagi ng Moldova na mula pa noong 1972 ay umiral bilang isang hiwalay na hindi kinikilalang quasi-estado na suportado ng Russia. Ang opisyal na populasyon doon ay 350,000 katao, karamihan ay nagsasalita ng Ruso. Mula pa noong 1972 may mga tropang Ruso doon, opisyal na humigit kumulang 1,500 katao. Nandun din ang napakalalaking mga imbakan ng bala ng mga Sobyet. Kamakailan, nilagdaan ni Vladimir Putin ang kautusan na nagpapadali sa pagkuha ng Russian citizenship para sa mga adult resident ng Transnistria. Iyan ay 10,000 potensyal na sundalo sa digmaan laban sa Ukraine. Hindi na bago ang hakbang ng Kremlin. Hindi ito bagong kasangkapan sa kanyang geopolitical na arsenal, kundi pagpapatuloy ng tinatawag na patakaran ng pasportisasyon na matagal nang ginagamit ng Russia upang destabilisahin ang post-Soviet na espasyo. Ginamit na ng Moskva ang mga katulad na senaryo noong taginit ng 2008 sa Abkhazia at South Ossetia bago ang militar na pananakop sa Georgia, gayon din sa Donbas at Crimea bago magsimula ang malawakang agresyon laban sa Ukraine. Napakahalaga nito, kailangang malinaw na maitala ito. Abkhazia at South Ossetia, taong 2008. Una, namigay ang Russia ng pasaporte sa mga lokal. Pagkatapos ay sinabi nilang may banta sa kanilang mamamayan doon, kaya nagpadala sila ng sundalo at nagsimula ng digmaan. Ang Crimea at Donbas mula 2014 hanggang 2022, eksaktong parehong paraan. Mga pasaporte ng Russia. Pagkatapos, anunsyo ng umanib banta sa mamamayan. Mga sundalo. Теперь вот Приднестровье. Nasa unang yugto tayo mga pasaporte. Ano ang kasunod? Malinaw ang lohika. Higit pa dyan, inihanda na ng State Duma ng Russian Federation ang mekanismong pambatas para sa susunod na hakbang. Noong ika-13 ng Mayo ngayong taon, tuluyang pinayagan ng Gosduma ng Russian Federation si Vladimir Putin na magpadala ng hukbo sa ibang bansa para protektahan ang mga mamamayang Ruso. Batas ito, batas na umiiral, at ganito ang lohika. Mga mamamayang Ruso sa Transnistria, dahil ikaw ang nagbigay ng mga pasaporteng Ruso, nagkaroon ka ng legal na batayan para sa interbensyong militar. Si Sergei Shoigu, dating ministro ng depensa ng Russia at kasalukuyang kalihim ng Security Council, ay may mahahalagang sinabi. Heto ang kanyang pahayag. Higit sa 220,000 mamamayang Ruso ang naninirahan sa Transnistria na ang kanilang mga interes at seguridad ay nalalagay sa panganib dahil sa padalos-dalos at irresponsableng mga aksyon ng Kyiv at Kishinev. Kung kinakailangan, gagawin ng Russia ang lahat ng kailangang hakbang at gagamitin ang lahat ng magagamit na paraan para protektahan sila. Idinadat ni Shoigu ang retorika ng pamunuan ng Moldova tungkol sa Transnistria ay nagiging katulad ng mga pahayag ng Ukraine sa Donbas matapos ang 2014. Ang pahayag na ito ay lalong nagpapaalala sa nangyari sa Donbas matapos ang 2014. Iyan mismo ang formulasyon, eksaktong retorika na ginamit ng Rusya bago salakay ng Ukraine. Salitang salita. Ang estruktura ng banta ay makapareho at ang mga sumubaybay sa mga pangyayari noong 2021, 2022 ay siguradong nakakaramdam ng deja vu. Pero mahalaga pa ring manatiling malinaw ang pag-iisip dito. May napakalaking problema ang Rusya sa Transnistria. May 1,500 sundalong Ruso na nakadeploy sa Transnistria.
Mga 100 lang sa kanila ang tunay na Ruso. Ang natitira ay mga lokal na taga-Transnistria na binigyan ng mga pasaporteng Ruso. May sarili silang bahay at pamilya doon at hindi ito ekspedisyonaryong unit ng hukbo na handang lumaban. Hindi, ito ay garrison ng lokal na residente na may pasaporteng Ruso. Bukas pa rin ang tanong kung handa silang makipaglaban. Mayroon pang mas pangunahing problema sa pagitan ng Rusya at Transnistria ay ang Ukraine. Walang rutang panlupa ang Rusya papunta sa kanilang garison. Pagkatapos ng 2022 tuluyang isinara ng Ukraine ang hangganan. Hindi pwedeng magpadala ng dagdag na tropa sa lupa. Ibig sabihin nito, kung magkaroon ng totoong labanan, ang Rusya ay maiiwan na may 1.5 libong halos nakahiwalay na sundalo na hindi makakatanggap ng bala o karagdagang tropa. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na kamakailan lang ay nagpakita ang Moldova ng bagong plano para sa reintegrasyon ng Transnistria. Ito ang una mula panong 2003 at dito si Shoigu kapag sinabi niyang ayan, lumalabas na ang Chisinau ay umaasta katulad ng Kiev pagkatapos ng 2014 ito ang tinutukoy niya. Tungkol ito sa pangailangan ibalik at isama muli ang teritoryo sa Moldova. Hindi na itinuturing ng Kishinev ang Russia bilang katuwang sa negosasyon di tulad dati. Kahit na parang kakaiba pakinggan, dati ay itinuturing ng Kishinev ang Moscow bilang katuwang sa negosasyon tungkol sa kung ano ang gagawin sa Transnistria. Kahit na sinakop ng mga Ruso ang teritoryong yon. Ang plano ng reintegrasyon ng Pridnestrovie ay malinaw na nagsasaad ng Republika ng Moldova lang ang kinikilalang entidad sa internasyonal na batas at ang Pridnestrovie ay di maihihiwalay na bahagi ng Moldova. Gusto kong sabihin na umalis ang Moldova sa CIS, nagpatibay ng military strategy hanggang 2035 at tinukoy ang Russia bilang pangunahing banta. Nagsumite sila ng aplikasyon sa European Union, ngunit nananatili pa rin ang problema ng Transnistria. Dito papasok ang tanong, ano ang silbi ng pagbibigay ng Russian passport kung wala namang tunay na military option? Ang sagot dyan ay pressure. Pressure na psikolohikal, diplomatiko, pang-impormasyon at militar. Ibig sabihin, sinasabi ng Moscow sa Kishinev na huwag magmadali sa reintegrasyon, hindi nyo kailangan. Sabi ng Moscow sa kanluran, may iba pa kaming paraan ng pressure sa rehiyong ito. Ipinapakita nito sa mga tao na hindi tayo sumusuko, lumalawak pa tayo at nasa lahat ng dako ang mga tao natin. Hindi tayo natalo sa digmaan at kaya pang magbukas ng bagong front. Pero dapat ding tandaan na hindi pa rin isinusuko ni Vladimir Putin ang ambisyon niyang kontrolin ang Kyiv at Odessa. Kamakailan, inilatala ng British na pahayagang Financial Times ang posisyon ng Kremlin sa Ukraine ayon sa sarili nilang source. Ayon sa mga mamamahayag, napaniwala ng militar na pamunuan ni Vladimir Putin ng Russian Federation na kaya nilang sakupin ang Donbas at rehiyon ng Luhansk. At pagkatapos nito, balak ni Vladimir Putin na palawakin pa ang kanyang mga teritorial na pag-aangkin sa Ukraine, kabilang na ang Odessa, upang mapagdugtong ang land corridor na ito sa Transnistria. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging anyo nito kung ang mga teritorial na pag-aangkin ay sa pamamagitan ng pampulitikang presyon o tangkang pagsalakay. Dito ako magtatapos. Ano ang opinyon at conclusion ninyo? I-comment sa ibaba ng episode, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.